Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Provoke. Former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Aha. Akala ko bang pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa Hindi mo nga EJK. pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon, pagkatapos i-connect mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. Objection sasabihin, talaga objection. yan. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nagaguide mo yung kasama mo. Wala nga mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay parang yung tsorya ng Binay. Naalala nyo kung yung tsorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yon. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan eh. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi ko... Sino yan? Yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi mo. Pugutan ng ulo dyan. Yun, natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan.
lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman Atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Oho. Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Kung ano, oo. Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom Opo. ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Oo. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Ayun nga po, Kong. No? Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya, kaya hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Oo. Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang Ay, side. opo. Both side ng isang talaga barya. dapat yan, opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin Ang nila liwanag naman eh. aminin Mga mo na abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes no gumawa ng affidavit. Ang waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ng kanyang bank account, na bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talagang nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa sinabi po na niya ata to. ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Opo. Wala kang connection kaya o-object kang kay. Ayun, oho. Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong? Oho. Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso,
Si Congressman Pulong at saka yung bayaw ni Mans, Congressman yung Mans. Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at may naharap dito sa dating Pangulo? Oho. Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo siya dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang Selective. na nakaugnay Oo. doon sa programa niya laban sa droga. Oho. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Oho. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Ni minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga kadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan Oho. sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga kadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan ko, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga para daw talaga. Tinanggal na. Oo. So, ayan. Pangalawa kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sonny Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga Oo. para papasukin ng ICC sa ating bansa at ang dating senador na yan, kung Opo. totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita Inamin po niya. ka ng isang Pilipino Oo. na ano na tawag sa Biblia? Yung Wala anong po. si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Oo. Opo. So, ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa Oo. dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Oho. Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Oho. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo. Oo. Hindi ka pa nagkasi, pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oho. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako, isang araw pa lang naman tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Oho. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo Oho. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oho. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Opo. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa dyan Ganun ba yun? bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung representante ng Subic, ang kanya, chismis ang batayan ko Meron kasi ako yung narinig mga chismis
dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Oho. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oho. Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. Oho. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Oho. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oho. Kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Opo, pagpatay bawal talaga 'yon. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron ba judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Oho. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Ano, Pinaiinit mo ko eh. Hindi, si Nelson pa. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit kasi, sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Anong pagkakaiba? Oo. Tatlo lang tayo. Para mabalanse. Oo. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Oh. Pwede naman. Next week. Palagay ko. Next week. Ako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Oo. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano ko nga na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagpoproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako.
Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Oho. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Oho. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. at tatanggapin, ngayon pa pinagtatawanan ko na yung ICC. Oho. O pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun na ba? Kasi, Ano, opo. yun, anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General, o kaya kahit na sinong Chief of Police, nung panahon, o Superintendent, panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ng DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko kung wala naman natin nag-motion kung nasa Hindi, kaya inimbitahan. nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. Opo. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hair At pagkatapos tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo nahalata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Paliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang Opo. hiwalay yun eh. Opo. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablik? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality The cold of an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Mag-alas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga... Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa siya, tsaka nga yung pinrubok nito. Kaya kami plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun. bakit nga po? Naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ata si Manuel Kong.
Ha? ang nag-lead question kay Hindi siya Manuel. Hindi ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Aha. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Aha. Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Mhm. Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction Aha. ang ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, tagpo na yan. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng ating gobyerno. gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Oho. Si Kalida, kung tama. Oh, eh di dapat Kalida. tinawag siya na si Oo. dating Solicitor General Kalida. Jose Calida. Oo. Kahit papaano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Oo. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po kong statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... munang isang paragraph. Oh. Yung unang paragraph Ayun po. muna. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yon, lumilitaw. Hindi ko Opo. rin mabasa, mali. Ito Pero, po. Yan, malaki. Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if Opo. the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Oho. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya habang meron pang jurisdiction. Yung 1 year... Hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin yung parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Oho. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh. Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Halimbawa, Burundi, opo. nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalaps na yung ano. Ayun. Oho. Jurisdiction. O kaya nila. mali siya eh. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo.
Tagal na. Yung Nakalimutan na natin. prosecutor na yon, Opo. nakakalimutan niya, nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na. Nag-lapse na. Expired na. Oo. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC, Jen, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Oho. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial. Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Oho. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, walang jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magakuha ng jurisdiction ng over my person? Oho.